Yung sa National Security Council nga pong budget, ginisa ng mga militant, congressmen, minority bloc, sinagot naman po ng maayos. Kahit kumontra pa yung minority, lumusot pa rin yung budget. Kasi alam naman po natin kung ano yung agenda po ng minority bloc, yung mga leftist. Kilala na natin kung bakit sila kontra sa national security budget. O, di ba? At laging bukang bibig nila yung red tagging. Ayaw nilang tinatawag na red, pero red sila. Ganun ang tao. Kung anong kulay, ayaw na tinatawag ng totoong kulay. Pero just the same po, sinagot ng matino ng ating mga security officials. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum Whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Inahanap mga kababayan si Inday kahapon kasi nasa plenary na po yung budget deliberation ng kanyang opisina. Sabi ng mga congressmen, naghintayan niya kami ng 17 hours. Walang dumating pong Inday. Pangalawa na to, mga kababayan, sabi dito, asan ang bise? Sara Duterte must have valid reason for absence in House budget hearing. Sabi po ni Congressman Libanan. Walang tao. Yun pala mga kababayan, nasa pagbulakbol. Kung isang estudyante mga kababayan, imbis pumasok sa klase niya, nasa bulakbulan. Ayan po sabi dito sa Politicoscope. Bulakbol sa beach. Sara Duterte snubs House hearing to chill in Calaguas Island. Mula sa pakikipagkita mga kababayan kay dating Vice President Leni Robredo sa Piña Francia Fiesta, dumiretso ito po sa Calaguas Island sa Camarines Norte. Nagipagkita muna sa kanyang nilait-lait na fake BP daw. Tapos, imbes na pumunta sa hearing ng kanyang budget po, nasa pagbulakbol. Kaya sabi dito sa balita, leisure over official duty, Ortega calls out Sara Duterte for beach trip during pivotal budget hearing. So mas binigyan pa niya ng importance mga kababayan, yung lakwatsa, yung pagpapasarap sa buhay, pagre-relax, kaysa sa napaka-importanting budget hearing na isa niyang constitutional duty. Kaya sabi ng isa pang congressman, naghintayan niya kami for 17 hours. BP Sara's dodging of budget debate, a clear betrayal of public trust. Sabi po ni kabataan Congressman Raul Manuel. So yan po yung ating napaka-importanting topic na pag-uusapan ngayon. But before that, click subscribe muna dito po sa ating YouTube channel. Like and share na rin po ninyo ng ating video para malabanan po natin yung fake news at mga propaganda ng mga nautog. At itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito iGlow Serum mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Ningxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab ka rental din po kami.
at bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Eileen Rosales sa kanyang Eileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Eileen Rosales. Cellphone number niya po, 773-798-7816. Ayos pa. Balikan natin mga kababayan yung ating topic. So mas pinili mga kababayan Inday magbulakbol kaysa sa magtrabaho at tuparin yung kanyang tinatawag na official constitutional duties. So ito yung gustong gawing susunod na presidente ng mga fanatics niya. Pag ganyan mga kababayan, huwag naman sanang ipaintulot, baka ito na yung katapusan ng mundo ng Pilipinas. End of the world na pala niya, Mr. Maravillas, para sa Pilipinas. Malamang kasi baka masakop na tayo ng China. O diba? Imbis na magtrabaho, nasa bulakbol. At wala siyang paki. Importante masunod yung kanyang gusto. Baratinila nga. Kaya sabi po ni First District Representative Paulo Ortega, House Assistant Majority Leader at La Union First District Representative, seryosoan niya ito na ginagawa ni Inday na mas inuna pa niya yung mag-outing. Maligo po sa Calaguas Island Resort while missing the deliberation on her office proposed budget. Yan po si Inday, nasa bulakbol. Pag ganyan ang leader po mga kababayan, tapos sabihin naman ng mga fanatics niya, yung panguloan niya nga, nagduran-duran. Before man po pumunta doon sa concert ng Duran-Duran na regalo sa kanya ng kanyang mga kaibigan pong milyonaryo, nandun muna siya sa kanyang trabaho po. Galing sa Nueva Ecija po, nag-distribute ng mga ayuda. At yung ayuda, hindi lang naka-focus doon sa Nueva Ecija. All over the country, simultaneous yung pamimigay po ng ayuda. So, madaling sabi, hindi siya remiss sa kanyang duty. Nung gabi, mga kababayan, siyempre, hindi din niya binigo yung kanyang mga old friends. Nagregalo ng isang concert at no expense sa taxes ng mga Pilipino. Kaya fake news po yung mga pinapakalat nilang balita. Lalo na po ni Mr. Sasot na nagsabi pa, inudyukan yung mga uto-utong followers niya. Punta na niya kayo doon sa Marriott Hotel. Makinood niya kayo kasi galing yan sa taxes ng mga Pilipino. Ini kusing mga kababayan, walang binayaran yung gobyerno doon. Regalo ng mga milyonaryong kaibigan ng ating Pangulo. Pero ito mga kababayan, remiss sa kanyang constitutional duties. Yan sabi rito, leisure over fulfilling her official constitutional duties. Yan po ang sabi ni Congressman Paulo Ortega. Sa kanyang statement, sabi po ni Ortega that if these reports niya are accurate, it is troubling that Duterte chose leisure over fulfilling her official duties to the nation. Nananadya po talaga si Inday. Napaka-rebellious ang kanyang pagkatao. Talagang gusto niyang galitin yung Congress para i-impeach na siyang tuluyan. O diba? So sabi po ni Ortega, the budget deliberation niya is a critical process that ensures transparency and accountability in the use of public funds. Yung budget niya ng Office of the Vice President is not just a number. It represents the people's money. Kaya po ayaw mag-attend ng budget deliberation si Inday. Kasi ayaw niyang matanong kung paano niya ginamit yung kanyang pondo. Kahit po siya umiwas, mga kababayan, nasimula na yung investigation ng committee, House Committee
on good government and public accountability. Itatanong at itatanong po sa Commission on Audit and other agencies of the government na may kinalaman po sa budget ng Office of the Vice President para ipaliwanag po. Hindi man po siya tatantanan kasi may obligasyon po siya na magpaliwanag, lalo't nakitaan po ng irregularities sa paggamit niya ng pondo. And this involves millions of pesos. Hindi nga lang pala, 125. Umabot na po ng 237 million yung questionable sa 500 million confidential funds ni Inday. Ganon katindi. Kaya iwas pusit po siya, mga kababayan. Kahit iwas pusit po siya, hahabulin siya ng ating mga congressmen. Ortega also stressed the importance of public officials demonstrating accountability and responsibility, especially when it comes to taxpayers' money. Tama po. Siya lang yung ganyan po, mga kababayan. Lahat ng mga departments nag-attend po, including the Office of the President, represented by Executive Secretary Lucas Bersamin. Pero si Inday po, talagang wala. Bakante po yung upuan. Lahat po mga invisible staff yung nasa mga multo. You see, anong klaseng public official itong si Inday, mga kababayan? Isang masamang halimbawa sa ating mga mamamayang Filipino at sa ating mga kabataan. Kaya sabi po ni Ortega, while acceptable reasons for absence include personal emergencies or health issues, choosing to relax at a beach resort during a pivotal moment in Congress is a clear disregard for the responsibilities of her position. Tama po. Talaga pong total disrespect to the institution, to Congress ang ginawa po ni Inday. Ortega added that Duterte's absence has delayed the deliberation of the budget. The proposed budget of the Office of the Vice President was scheduled for 10 a.m. kahapon po. However, due to the absence of Duterte or her authorized representative, the deliberation has been deferred. This is not just about one office. Delays in discussions affect public trust in government institutions and hinder the delivery of essential services to the people, sabi po ng congressman. He noted that the representative sent by the Office of the Vice President lacked formal authorization and failed to explain her absence. Sabi po ni Ortega, Congress deserves the proper respect and transparency when it comes to official deliberations. Sending someone without any clear authorization or explanation does not help the situation. The Filipino people deserve an explanation. Public officials, especially those in high office, should lead by example in accountability, responsibility, and commitment to duty. We urge the Vice President to address this matter with urgency and transparency. Dagdag pa, mga kababayan, ni Congressman Ortega. O ngayon, sabi naman po ni Congressman Libanan, may nabasaan niya po akong report noong weekend na sa Calaguas Island, sa Camarines Norte. Pero weekend naman yon. At ang importante ngayong araw, napakahalaga po ang budget hearing. Dahil ito po yung pinakamalaking piece of legislation na lahat naman po tayo busy. At sa aking experience bilang mambabatas, pag budget hearing po, lahat ng heads of offices ay nag-attend. At kung hindi ka man mag-attend, kailangang may valid reason ka. Kung hindi ka man may valid reason, magtalaga ka ng responsabling tao na tatayo para sa'yo, para pag tinanong ka ay may masasagot. Nagpadala si Inday, wala mang clear authorization at saka hindi man kayang sagutin yung mga tanong. Nagpadala ka pa. Di ba? Pagkatapos, magpapapicture ka na talagang nananadya, mga kababayan. Magpapapicture ka na nandun ka, nasa lakwatsa, nasa pagbulakbol, nagre-relax ka sa
isang resort. So pinalalabas mo, mas importante yung pag-relax mo kaysa sa trabaho mo. Di mag-relax ka na lang habang buhay. Di ba? You have no business na magtrabaho sa gobyerno kung ganyan ang pag-ugali mo. Sayang pa sweldo. Kaya sabi po ni Libanan, sa ating trabaho niya, minsan stressful, minsan mahirap, pero may obligasyon tayo sa taong bayan na kung may magtatanong, harapin natin. At ang minority naman ay pwedeng mag-scrutinize, kumampi, mag-oppose. At the end of the day, ito ang proseso ng ating demokrasya at proseso ng ating konstitusyon at ng ating batas. Tama po. Yung sa National Security Council nga po nga budget, ginisa ng mga militant, congressmen, minority bloc, sinagot naman po ng maayos. Kahit kumontra pa yung minority, lumusot pa rin yung budget. Kasi alam naman po natin kung ano yung agenda po ng minority bloc, yung mga leftist. Kilala na natin kung bakit sila kontra sa national security budget. O, di ba? At laging bukang bibig nila yung red tagging. Ayaw nilang tinatawag na red, pero red sila. Ganun ang tao. Kung anong kulay, ayaw na tinatawag ng totoong kulay. Pero just the same po, sinagot ng matino ng ating mga security officials. Sabi po ni Kabataan, Party List Representative Raul Manuel, 17 hours anya kami na naghintay. Ito yung gumigisa po sa mga alam na natin kung anong kulay nitong Kabataan Party List. Pero kasi parte siya ng Congress, any democracy. Lahat pwedeng magsalita at pwedeng magtanong, pwedeng kumontra. Yun ang ayaw ni Inday. O di ba? Kaya delikado po. Kaya sabi po ni Raul Manuel, this is a clear betrayal of public trust as every elected official is accountable to the electorate and thus obliged to answer any question that concerns public interest. Kaya sabi po ni Deputy Majority Leader Pangasinan 6th District Representative Marlene Peremicias Agabas na of all agencies na nakalista sa plenary deliberation, itong Office of the Vice President yung di natuloy. We have disposed all of the items in the agenda today except for one. Itong anyang budget ng Office of the Vice President. We have just checked the holding room of the Office of the Vice President in the House of Representatives premises and there are no persons present. We have also checked with the Committee on Appropriation Secretariat and no letter had been received explaining their absence. Kaya sabi po ni Raul Manuel, kapag ayaw niyong ibigay, masama kayo. Yan ang patama niya kay Inday. Humihingi siya ng budget. Parang yung bata na humihingi ng alawan sa magulang. Pag ayaw ibigay ng magulang kasi hindi maipiliwanag ng anak kung paano winaldas yung allowance. Nagre-rebelde siya laban sa kanyang magulang. Galit na siya sa kanyang magulang. Ang gustong mangyari ng anak na rebelde, magbigay lang ng magbigay ng pera yung magulang at wag nang magtanong kung paano niya ginastos. Basta obligasyon ng magulang, bigyan siya ng allowance. Payag kayo sa ganon? Ganon ang ugali, mga kababayan, Inday. Ito, Manuel could not hide his frustration over the turn of events. Sabi niya, Mr. Speaker, pag ang bata nang hingi ng pera sa magulang para sa school project or school fee, dapat mag-explain. Hindi binibigyan pag hindi nagpapaliwanag. Kapag may natanggap, dapat may resibo para patunayan paano gumastos. Obligasyon magpaliwanag. Sabi po ng Kabataan Solon. Mas mature pa po mag-isip si Raul Manuel kahit ayaw ko sa taong ito. Dahil sa kanya pong alliance
Alam na natin kung saan siya naka-alyansa. Pero matino siyang mag-isip. Kabataan Party List. Bata pa siya pero mature siya mag-isip at matino. Malayo po si Inday. Si Inday po parang hindi nag-mature. I think mas matanda pa si Inday kaysa kay Raul Manuel. Pero mas mature mag-isip at matino si Raul Manuel kaysa kay Inday na isang bratinela. You see, sabi ko sa inyo, hindi naturuan ng magulang po ng tama kasi yung magulang wala mang ituturong tama. Di ba? Ano man ituturo ni Digong, isa din siya. Ganon din ang pag-ugali niya. Ayaw nang tinatanong. Yung mga taga-kuha nga na gustong mag-audit nung panahon, iulog na dyan sa agdan. Itulak ko niya yan sa agdan. Ganon katindi po. May obligasyon siya na magpaliwanag kung paano ginastos. Yun ang bata. Pero kapag sitting vice president niya, pag nag-propose ng budget mula sa kaba ng bayan, parang ang gustong iparamdam sa mga Pilipino ay, bala na kayo kung ibibigay nyo o hindi ang hinihingi ko. Pero kapag ayaw ninyo ibigay, masama kayo. That is the exact description po ng pag-ugali ni Inday. Di ba, nung tagalan siya ng confidential funds, ang sabi ni Inday, I leave it to the pleasure of the Congress, itong confidential funds. Di yung pleasure po ng Congress, tanggalin po kasi mas kailangan po ng mga security agencies ang additional funds para sa confidential funds. Doon nagsimula po yung pagtantrums ni Inday. Nag-amok. Tinawag si Martin pong tambaloslos at nag-speech siya po. Sabi ni Inday sa kanyang speech as reported by Philstar, mga kababayan. This is a picture of national security. This is a picture of confidential funds. Anyone who attacks or undermines funds allocated for peace and order is naturally assumed to have insidious motivations. Such actions go against the protection and well-being of the citizenry. Those who seek to compromise the security and development of our nation jeopardize the very fabric of our society and hinder our progress. We must remain vigilant and steadfast in our commitment to safeguarding our people and our nation. Makinig kayo sa lahat ng sinasabi sa palibot ninyo at tandaan ninyo kung sino man ang kumukontra sa confidential funds ay kumukontra sa kapayapaan. Kung sino ang kumukontra sa kapayapaan ay kalaban ng bayan. Ang kontra daw sa confidential funds, kalaban ng bayan. Iyon ang waldas ng confidential funds. Anong tawag po ninyo? Kaya niya, Mr. Maravillas, ang lumulon ng confidential funds in 11 days, pusit. O, diba, mga kababayan, hindi niya Mr. Maravillas pusit. Mas akmaan niya kung pugita. Mahabaan niya yung tentacles ng pugita at mas malaki yung bibig. At mas maraming tinta yung binubuga ng pugita kaysa sa pusit. Kaya nga po, nasa dagat siya. Mas pinili niya na maglangoy sa dagat kaysa sa i-defend yung budget.
Yan ang kanyang natural habitat. Yan sabi po ni Raul Manuel that the Vice President Anya has been consistent with her tact throughout this year's budget process. He said she was evasive during the Committee on Appropriations hearing she attended last August 27 and no-showed the panel's follow-up hearing last September 10. Noong September 18 naman Anya, during the inquiry ng Committee on Good Government and Public Accountability on the OBP's fund usage, itong si Inday attended but refused to take her oath and left early. Ayaw pong manumpa na magsabi ng totoo at pawang katotohanan lamang. Ang ibig sabihin po, wala man siya pong plano na magsabi ng totoo. Yan ang ibig sabihin. Pag ayaw mong manumpa na magsasabi ng totoo, din nandun ka sa kasinungalingan kasi. Manuel also chided Vice President Duterte for repeatedly brushing off the criticisms hurled at her and her office regarding budget usage as political attacks. Tinatanong lang po, political attacks na, paninira daw sa kanya. Gumawa kasi ng kasiraan. Kaya ayaw mong tinatanong ka. Kaya sabi nga natin, ang lahat na kinasadlakan po ni Inday at yung mga kaalyado niya, sila man lang po ang may gawa. Tama itong sabi ni Melchor Vergara po, na isang Marcos supporter. Sabi niya sa kanyang post, DDS, sabi daw ng DDS, hindi mo kailangang siraan si Sara. Ang sabi daw naman niya, oo naman, matagal na siyang sira. Sinishare ko lang yung proof. Tama. Sa totoo lang po, kahit nga po ako, ina-accuse akong sinisiraan ko daw yung mga Duterte. Hindi mo man kailangang siraan yung mga Duterte. Sila yung may gawa ng kanilang kasiraan. Pati si Harry Roque. Sino ba pumasok doon sa mga problema involving Pogo operations? Ako ba yung nagsabi sa kanya, pumasok ka sa Pogo? Wala mang nagsabi sa kanya. Siya yung pumasok sa illegal Pogo operations. Ngayon, iniimbestigahan siya, wanted siya. Pati yung kanyang asawa po, iwa-wanted na rin. Bakit isisisi niya sa Congress? Siya yung gumawa ng masama. So, kailangan niyang panagutan. Parang si Pacquiao. Sino ba yung nag-udyok sa kanya na i-rape yung mga members niya? Mag-engage siya sa human trafficking, money laundering. May nag-udyok ba sa kanya? Lahat ito kagagawa niya. Yung si Digong, bakit siya iniimbestiga ng ICC? Nag-ijiki siya po. Damay pati si Bato. O ngayon, si Bato din, iwas pusoy. So lahat itong kinasadla kanila, sila man lang po ang may gawa. Tapos sasabihin nila, sinisiraan sila. Kayo ang gumawa ng kasiraan, nagkikwento lang po kami. Tama? Ang paninira po galing sa inyo. Sinisiraan ninyo yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Tinawag ninyong bangag, adik, pulboronic. Ayon, yung pulboron video ninyo na patunayan fake. Yun ang klaradong paninira po. Pero kami, wala kaming ugali na manira ng tao. Kami po, nagkikwento. Ako halimbawa, journalist kasi po ako. Ang journalist, nagkikwento talaga. Hanap buhay namin yung magkwento ng totoo. Kaya po, kung yung mga kwento namin, kontra sa kwento ninyo, ang ibig lang sabihin yan, yung kwento kasi ninyo, kasinungalingan, nababasag ng aming kwentong totoo. Tama ba? Ngayon, sabi dito, Agabas clarified that shortly before 10 a.m., kahapon po, the head of the legal office ng Office of the Vice President, along with 2 other individuals arrived at the session hall. However, they did not possess any written communication as required by our rules authorizing them to represent the OBP.
Kita ninyo, nagpadala po ng tao, pero hindi man otorisado, talagang nananadya po. Para ang sisihin po, yung Kongres, hindi nila pwedeng paikutin ang Kongreso. Kasi yung Kongreso po, mga magagaling ang nandiyan, mga matatalino. The trio niya left and did not come back. The Pangasinan Solon then made a motion to instead tackle the OBP budget as part of the plenary debate on Thursday at 10 a.m. So, ngayong Thursday, sa Webes po, Senior Deputy Speaker Pampanga 3rd District Representative Aurelio Dong Gonzales, the presiding officer at the time, carried the motion. After nobody objected to it, the session was suspended at 2:56 a.m. Imagine mga kababayan, inabot ng umaga yung sesyon ng Congress, 17 hours naghintay kay Inday. Si Inday po nagpapasarap. Nasa beach. Kaya dahil po sa pag-ugali ni Inday, pabulusot po yung trust rating niya. Ayan po yung latest satisfaction rating pala. Satisfaction rating of top government officials. O siya lang po yung pabulusok ko. Tangeri survey, sabi dyan, Ferdinand Marcos, 40. Ito po, trust rating pala. Ito yung trust rating. Ferdinand Marcos, trust rating, 58.8%. Pataas po siya. Si Inday, yung trust rating ni Inday, 56.8%. Ngayon, pumantay na haro si Martin Romualdez. Martin Romualdez, 56.4%. So, statistically, tied na po silang dalawa. That is 4 years before the presidential election sa 2028. Pumantay na po si Martin. At sa mga susunod mga kababayan na mga survey, siguradong dire-diretso ng dadaos-dos. Ito pong si Inday dahil po sa kanyang mga pinapakitang masamang ugali. Si Martin, sige lang po ang serbisyo. Sige lang ang trabaho. Tumutulong sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya pataas ng pataas yung kanilang trust ratings po. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang gawa siya mga kababayan sa Good Chick Berry. Yung Good Chick Berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.